Grabe! Ang taas na natin! Amazing! Tara! Samahan nyo kami sa aming year-end camping. Dadaan tayo dito sa isang backdoor papuntang Sagada para maiwasan ang traffic sa Baguio. Halina't tuklasin natin ang magagandang tanawin dito sa Tagubin, Suyo, Cervantes Road. Let's go! Passenger check. Kasama namin ngayon si Gizmo and Gwenny, our cute babies. Nakalis na kami ng bahay and we already reached Taytay Barkadahan Bridge. We're planning to use Skyway instead na mag-EDSA. Alright, nasa Skyway na tayo guys. Finally, entering NLEX. May konting build up dahil sa volume ng sasakyan. So, sa mga babiyahe papunta ng norte, agahan natin yung alis. Ingat! Okay guys, time check. It's already 12:15 in night, December 11, Monday. First stopover natin dito sa Petron, kilometer 134. Meron dito ang mga pop-up coffee shop and for weekly breaks, ang ating mga senior ay pwedeng gumingle. Okay guys, we're back on the road. Nandito pa rin tayo sa may T-Plex. Mag-e-exit tayo sa may Rosario, La Union. Hindi tayo dadaan ng Baguio due to the heavy traffic at dami ng volume ng sasakyan paakyat. So, dito tayo sa may backdoor na papunta ng Sagada, which is Ilocos. And yun yung dadaanan natin later. Okay? See you! Touchdown, Rosario, La Union na tayo guys. And grabe, gutom na kami. Hindi pa kami kumakain simula kagabi, pag-alis. So, eto, nandito tayo ngayon sa Mang Ruben Food House. Tignan natin kung ano yung mga pwede natin kainin tonight. Ayan guys, kakain na tayo. So, ayan, kita nyo naman yung tortang talong. Hindi ko alam, nalantakan na agad. Nakuha na agad yung kalahate. Meron tayong igado. And papaitan. So, kain na tayo guys. Sobrang solid ng papaitan guys. Ayan o, sobrang dami ng laman. Yung tortang talong, hindi ko alam. Medyo sad siya. Kasi may harina na. Maraming harina na. Giniginaw pa. Yehey! Ilocos Sur na! Malapit na tayo dun sa Petron, Tagudin, kung saan kami mag-final stopover bago umakyat ng Sagada. See you guys! At last guys, nandito na tayo sa Petron, Tagudin, kung saan tayo mag-stay for the night. So, magpe-prep lang kami. Nakapag-prep na kami guys, settled na lahat, safe naman dito sa location. Ayan, may electric pan na tayo, and I'll see you guys into morning. Good morning guys, time check, it's already 6 AM and we're still here sa Petron, Tagudin. Okay guys, after coffee break, palipad tayo ng drone and let's see kung anong view ang meron dito sa Tagudin. Hi guys! Good morning! So, paalis na tayo ngayon sa ating stopover, which is dito sa may Tagudin, sa may Petron, Tagudin, Ilocos Sur. Eto, nag-drone kami today para makita nyo yung view and yung spot. Actually, sobrang ganda ng view for sunrise and malapit din siya actually sa may beach. So, ayun,
And yung pinaka-spot niya is super safe kasi parang dito sa may Tagudin, ito lang yung open talaga yung gasoline station ng 24 hours. Actually, may open din, pero much better dito kasi siya yung mas kilala na talagang may stopover or layover na spot. And sa morning, may 7-Eleven na rin siya. So, if magpapaumaga kayo, pwede kayong mag-coffee after ng tulog nyo. So, ayun. So, ayun, share ko lang rin pala. Pwede rin pala kayo magdaan sa may Baguio. But we rather na magdaan dito. Since ngayon ay December, alam nyo naman siguro yung traffic doon. Mas traffic pa kaysa sa Manila. So, dito na kami nagdaan. Mas mabilis yung... Actually, mas mabilis yung biyahe doon, no? Kung... Same lang siguro. But... ayun nga, kung mag-stop over kayo ng Baguio, pwede rin kayong magdaan sa may Baguio, may daan din naman doon. Pero dito kami nagdaan ngayon kasi mas mabilis yung biyahe and syempre sobrang traffic doon. Paakyat. Paakyat pa lang, pagod ka na. Pero dito, syempre, basta okay na rin. May view din naman and may enjoy mo rin talaga yung daan. Oo, yun. Less zigzag, more safety syempre. Lalo na sa mga paakyat. Kung papunta ka kasi ng Baguio, from Baguio papunta sa may campsite, sa may Pogo, more or less 5 hours siya. Unlike dito, parang ilang hours lang. Ayun, 3 hours, more than 3 hours nga lang yung babaybayin mo. And syempre, less traffic na rin. So ayan guys, so tignan nyo, parang may river dito sa may bandang right side natin. Tignan natin kung gaano kahaba yung river na yan. So, ayan guys, no, kita nyo. Medyo mahaba pa tong river na to. Tapos yung tulo niya is palayan na. And yan yung bundok na babaybayin natin. By the way guys, sobrang dami ng schools na madadaanan. Pagpasok pa lang dun sa may Tagudin, pagkanan nyo pa lang. So more on community pa siya. Pero syempre mamaya afterwards, puro bundok na. So ayun, kita-kits tayo sa taas. So ayan, simula na yung zigzag na daan, no? After ng community, mag-i-start na yung zigzag na daan. So be careful sa mga curved. Nasa may Kabugaw na tayo ngayon. And ayan, may nadadaan ako yung cementerio dito. So please mindful sa mga curves kasi may, syempre hindi natin alam kung may mga makakasalubong tayong sasakyan or motor. Kagaya kanina, di ba? Nakita nyo naman yung truck, no? Muntik ko siya mag-overshoot.
guys, nandito pa rin tayo sa may Cervantes Road, sa may Soyo. Meron silang waterfalls dito eh. Actually, madami silang waterfalls. So, kung mag-side trip kayo, pwede kayong mag-waterfalls and all. And, ayun, community talaga yung dadaanan mo. Bundok din, community, bundok. Sobrang daming mabibilhan pa rin. Kung may kailangan pa kayo sa, or may mga kulang pa kayo sa mga baon nyo. Tignan nyo guys, yung binabaybay natin na daan, puro pa ahon talaga siya. And nakikita nyo rin ba yung view na yan? Sobrang majestic ng mga bulubundukin. So mahaba-haba pa itong lalakbayin natin. Puro ganyan lang yung view natin, puro bundok. And napapansin nyo rin na sobrang talang ng mga nakakasabay natin na vehicle. And ayan, pati yung mga kasunuran din natin. Hindi naman sobrang dami yung number ng or yung volume ng mga vehicle dito sa bundok. Kaya sobrang ganda dumaan. And madalang lang din na may mga tricycle or mga public utility vehicle na dumadaan dito. More on private and mga van. Ganyan kagaya ng kasunod natin. So, medyo malapit na rin pala tayo dito sa may Besang Pass, guys. Yung Besang Pass is one of the historical places dito sa may Ilocos, Cervantes. So, mamaya mag-stop over tayo doon sa may pinaka-view deck nun and yung pinaka-Besang Pass Memorial nila.
Nga pala guys, ito yung daan na yan. Ito yung mga accident prone area and landslide prone area. So, kung yung mga nakamotor and yung mga naka 4 wheels na dadaan sa gabi, mag-doble ingat kasi walang ilaw dito. Or may ilaw pero madalang, hindi yung kagaya sa mga na sulsud yung poste. So, doble ingat na lang tayo. So, bago mag-Besang Pass, ito, may unang-unang nadaanan namin na canteen or parang mini resto. Marami rin silang mga sari-sari, parang sari-sari store din dito sa may loob. Kakain muna kami before anything else kasi nag-coffee lang kami kanina sa Petron. So, ayan guys, andito na tayo sa may Besang Pass and per head, may entrance fee sila. 10 pesos lang naman. And, ayan. Nakaran natin. Papunta dun sa may booth. So, ito na yung pinaka view deck nila. And yung Besang Pass Memorial. Kung saan makikita yung view or yung daanan na kung bakit siya tinawag na Besang Pass. Yan, ito yung pinaka-information center or information lobby kung saan makakabili ng ticket. Tapos pasok na tayo. So, ito sa loob. Puntahan natin yung memorial. Tignan natin yung ibang details. Ano ba talagang nangyari noon? So, ayan. The Battle of
Besang Pass, Bigan. Yan. So, ano nga ba yung Besang Pass? It was a major battle during the Philippine Campaign of World War II na nagsimula noong January 9 hanggang June 15, 1945 sa may Cervantes, Ilocos. And located siya sa 382 kilometers north of Manila. So, itong area na to serves as the gateway para papunta sa Cordillera Mountains and city of Baguio. So, Besang Pass was a stronghold of the Japanese Imperial Forces under General Tomoyuki Yamashita, known as the Tiger of Malaya and conqueror of Singapore. So, ito na guys. Akitin na natin siya. So, ayun, dapat magpapalapad kami ng drone. Sadly, ang mahal lang charge. May charge siya na 500 pesos lang naman. So, if you have drone, may extra charge siya. By the way, these steps is 101 steps, no? So, medyo mataas siya. Sana kayanin natin, kakakain lang natin guys. Okay, let's go. So, nasabak yung ating lakaran. Diba dito na lang? Taas eh. ...101 steps. Paakyat. So, if we have elderlies, I suggest iwan na lang. Kasi yung steps 100 man siya, pero medyo mataas. Malalaki yung hakbang, kaya nakakapagod. But, it has a, what do you call this? Parang pahingahan. So, meron din dito sa side na to, na view deck. Siyempre, doon tayo sa pinakamataas. So, narinig sa boses ko, hingal na ako, no? Upo muna guys, wait lang. I'm just gonna catch my breath. So ayan guys, tignan natin yung sinasabi ko kanina na parang room accommodation or parang resort. At yung power nila ito mukhang solar powered. Ayan, ayun yung mga solar panels for electricity. And then, let's check here. What's in here? So, parang sinasabi ko parang accommodation kanina. Ayan. Natin. Ito. Malaki to. So, ito pa. Dalawa siya. Hindi ko may kasamang room to. Ayan. Ito. And then, dito, paglabas ng itong isang room na to, paglabas niya, nakaharap ka na agad sa view. Actually, I think yung mirror din nito, or yung window, nakaharap na rin to sa view. Ayan. Ito sa another door dito sa may gilid. Then, parang merong spot dyan. So, ayan. Kita nyo ba yan, guys? Ayun yung dinaan natin kanina. Paakyat. Yung daanan. So, ayan. Kita nyo, guys. Yan yung Besang Pass.
Okay guys, so lagpas na tayo ngayon sa Besang Pass and medyo nagmamadali na rin kami para makadating tayo agad sa may Sagada ng medyo maaga-aga pa. Ito napapansin nyo, puro pine tree na yung natadaanan natin. Sobrang lamig ng weather sa labas. Kahit na hindi kayo mag-aircon, magbabala kayo ng bintana. Sobrang lamig ng panahon. Puro pine tree na kasi yung nakapalibot dito. So, ayan. Dadaanan nyo rin dito yung bayan ng Cervantes. Yun, medyo nasa may kapatagan siya, sa may bababa. From taas, baba, tapos aakyat ulit, aahon tayo ulit yan. Papunta ng Sagada. For the meantime, guys, magmuni-muni muna tayo dito. Enjoyin natin ng view. And I'll get back to you.
Here we are. Konting kembot na lang guys. Malapit tayo sa campsite. So, ito yung magiging daanan papasok dun sa may campsite. As you can see, medyo maputik siya and medyo madulas yung kalsada. So, doble ingat. Kaya naman siya ng motor. But yung mga sedan and yung mga hatchback, I'm not so sure. Well, drive at your own risk pa rin. Pero highly suggested mga 4x4 or SUV yung mas pasok yung kayang magdaan dito na sasakyan. So, ayan. Kita-kits sa loob. From time to time din guys, magbusina tayo. Kasi yung daan dito, parang one vehicle at a time lang. So, hindi natin sure kung may mga makakasalubong tayo. And, syempre, magmarahan din tayo sa pagbaba. Kasi, or pag-akyat. Dahil yung daan is cliffside. And, ayun. Para lang sure na maging safe tayo sa pupuntahan natin.
finally, we arrived. Dito na tayo sa may Pogo campsite sa may Sagada. And, ayan. So, we will be staying here for 3 days, 2 nights. Yung tour for the whole campsite will be on our following video. So, stay tuned, guys. And, like and subscribe for you to be updated. See you!